Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up pong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking membership, baka lang magustuhan nyo. Ang tungkol sa offering ko about exclusive perks, how to join, paki-click lang ang join button. So ang bida natin ay ito. Maaaring lalaki, pwede ring babae kung extrovert, pero since dalawa yung gender, magkakalituhan, di ba? Kaya mag-focus na lang tayo sa lalaki. Okay? Pwede rin naman na wag niyo na pansinin yung gender for as long as tumatama naman sa inyo yung sitwasyon, di ignore nyo na lang yung gender. But again, since magkakalituhan nga tayo, ang gagawin kong subject ay lalaki. So yung number 1 nating subject, yun nga, lalaki. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo, base dito sa description na sasabihin ko. Tatay na, kung di tatay, di kasal na. Pwedeng mayaman, kung di mayaman, may sariling business. Boss, baka boss ng iba sa inyo to, o boss sila. Pwedeng 40 to 59 years old. Anyways, anong meron dito sa taong to? 8 of Sky tayo. Ito, 8 of Swords. Ito, ano nga ba to? The Floating Cat. Hanged Man. Ito, 4 of Swords. Alamin natin tong 8 of Swords para lang may direction tayo, no? Dahil mahirap pag walang topic. Good Kitty. So pag Good Kitty, ano to? Judgment. 9 of Pentacles. Ayan. Oh, double 8. So, anong meron dito? 8 of Wands yung dulo to. Pero again, double 8. So, ang topic dito, may someone na gusto magpapampam o magpapansin. Kaya niya gusto magpapansin ay dahil gusto niyang ma-redeem ba? Ma-redeem
ang reputation. O mabalik sa kanya, parang gano'n. Yung nawalang dangal. Ewan ko bakit gano'n. Pero for some reason, gusto niyang bumangon ulit. Ibangon ng kanyang dangal, reputation sa trabaho. Kasi walang lumabas dito sa tatlong to na indicator about relationship. Gusto niyang ibangon yung sarili niya, diba? Kaya lang for some reason, nahihirapan siya dito. Nahihirapan siya kasi mabigat yung sanga. Hindi siya makatakas. So, mabigat yung responsibility or kaakibat na responsibility para makuha niya tong dangal na gusto niyang mangyari. Increase ng dangal, reputation. O siguro, gusto niya ma-promote, who knows. Pero gusto niya ng attention, parang gano'n. Sa workplace. Anyways, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero ganun ang dating. Ngayon, kung ang nanonood ay walang work, di maaring tumama to sa someone na malapit sa inyo na siya pala yung makaka-feel ng ganitong energy. Okay? Ngayon, ano tong hanged man natin? Hanged man Tapos Page of Pentacles, Chariot. Sana Chariot na lang yung ito. Kaya lang Hanged man. Sky King. Wala, may lumabas ng gender. Ay, may gender na pala talaga tayo. Lalaki. Sabagay, lalaki rin naman to. Pero magkaiba sila ng sitwasyon. But anyways, energy to Dahil meron tayong subject na nga pala. Yung King of Pentacles. So again, Hanged Man, Kasi pag sinabi mong Hanged Man, parang may problem. For some reason, may setback ba? Hindi siya makakilos, literal na nahang siya, na-stuck siya sa sitwasyon. Or nababalot ng illusion ng kanyang isip kaya hindi siya makapag-desisyon agad-agad. So again, saan yon? Yung mga binanggit ko kanina, saang topic? Maaring tungkol sa pag-pursue. Nahirapan siyang i-pursue yung kanyang business o source of income na gusto niyang mangyari. Like promotion, mahirap yan, diba? Hindi naman agad-agad na po-promote. Minsan nga walang promotion. Ilang taon. Or kung may mag-resign pa bago magkakaroon ng slot, diba? O vacancy sa posisyon, lalo na kung rank and file. Anyways, ang dating may gusto siyang i-manifest ba?
Chariot. May gusto siyang i-manifest. Kaya lang, parang wala, hindi naman sa walang willpower, pero kulang yung willpower. Para i-push tong gustong mangyari o i-manifest. O kulang sa maturity o wise decision or intelligence, or siguro napanghihinaan ng loob dahil feeling niya hindi siya good enough, parang nagsi-self-pity yung tao, or minamalit niya yung kakayahan niya. May times na ganoon, kaya may hanged one. Ano siya, in short, nagsi-self-sabotage yung tao. Ngayon, ito pala yung bida natin. So, proceed na tayo dito sa Four of Sky. Ito, Four of Sky, maraming pwedeng meaning. Pwedeng positive, pwedeng negative. Depende yan sa clarifier cards natin. Ito na yung potential outcome at nasa huling position na ng card. So, meron tayong The Sun. The Sun, Ace of Swords. Five of Cups. Sana ito dito. Ito dito. Naging career reading tayo, no? Walang pumasok na love. All about love. Ano to? Diretsong career reading. Ang ending neto, nagko-contemplate siya kahit naman doon sa mga nabanggit ko kanina. Panghinaan siya ng loob, nagsi-self-sabotage. Hanggang katapusan, kumbaga, hanggang katapusan ng reading, ganun pa rin siya. So, hindi ko naman sinasabing forever na siya ganito, pero sa period na to, dito lang sa period na to, okay, naglalagay kasi tayo ng period para alam natin kung hanggang saan yung hangganan ng energy. In short, specific. So, sa period na to, nagko-contemplate yung tao. Kung ano yung pwede magpasaya sa kanya. Nagko-contemplate siya. Kung paano niya makukuha tong confidence, assertiveness, o happiness in short, or kung paano niya mapagtatagumpayan itong problema niya. Ngayon, Ace of Swords. Kasi distracted siya dito madali siyang ma-distract. Saka may pagka absent-minded kasi siya dito wala siya sa wisyo ba. So pag ganyan madali siyang ma-distract. Kasi ito saka to wala sa focus, parang madaling ma-distract. Pag ganun siya,
Dito nga dito na siya mag-e-end sa Five of Cups na card ng loss, regret, sadness, or disappointment in general. So, ano magandang advice dito? Kasi kulang sa willpower yung tao. Gawin yung kanyang ninanais. So again, all about business, career, or any form ng pag-gain ng source of income. Ayun. Punta tayo sa advice, no? Tanggalin ko na to. So, tapos na tayo sa part na yan. Kaya, lilipat tayo sa ibang deck. Punta tayo sa advice. Anong advice? Sa ganitong sitwasyon. The Tower. Birds. Ito. Kailangan niya establish ang sarili niya. So, first of all, kailangan niyang mag-build ng ego, confidence. Ayusin niya sarili niya kasi establishment yung isa sa meaning ng The Tower. Saka tawag dito, kailangan niya maging open sa topic ng change. So, dun papasok yung Six of Spades. Six of Spades. Bihira ko gamitin yung playing cards. Usually, Lenormand lang talaga. Pero this time, ginamit ko. Kasi, mukhang tawag doon? Relatable sa advice. Pero again, di ko usual nga ginagamit. Anyways, ano pang advice dito? I-build niya yung confidence para hindi siya maging insecure. Saka yung mood, kailangan niyang ayusin yung mood niya para hindi siya maging lonely at maging insecure. Ngayon, dito sa birds, kailangan din niya maging open sa thoughts and feelings niya. I-workout niya yung kanyang verbal skills o communication skills para sa future, diba? Para maging magaling siya sa pag-persuade o pag-negotiate. Ng kung anong tinatarget niya or gustong i-offer. Ngayon, Fox. Kasi yan cleverness sa kakani. Kani ba yun o kaning?
Yung pagiging tuso ba, kailangan niyang i-workout yung ganyang style. Saka parang hindi siya rin agad maloloko o madaling ma-manipulate. So, kailangan niyang maging somewhat tuso, clever, at independent. Saka somewhat skilled. So, siguro, mainam kung magre-research siya, mag-study, pang dagdag knowledge. Anyways, pupunta na tayo dito sa last deck. Kukuha lang ako dito ng 3 cards. Babasahin ko na lang para mabilis. General advice at prediction na to sa period na to. So, dito sa case na to, sabi, creativity. Have fun. Express yourself in new ways. Pangalawang scenario, energy activation. Connect to the divine through meditation o prayer. At ang huli, dedication. Stay dedicated to your goals, efforts that will reap success. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.